Chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumikmantsa. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulog-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Kala nyo lang yon. So solid. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula. Help stop cavities before they start. While keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Ang dami-dami talagang mga sakit ngayon. Kaya para malaman kung paano ito maiiwasan at malulunasan, tayo na't makinig sa ating programang Lunas. Balik tayo sa ikalawang bahagi na ng ating talakayan sa programang Lunas. Kasama nyo pa rin po, Cheska San Diego Bobadilla, isang doctor po, o throat doctor, ganun na naman pwedeng sabihin, na throat expert. Ang kasama po natin ngayon si Dr. Shamil Quinto. Pinag-uusapan natin ano ba yung mga conditions na nararanasan natin sa ating lalamunan, sa ating ilong, sa ating bibig, kasama din pala yung tenga. Nako, pag-usapan natin yan. Doc, yung iba daw ay may mga nakakapa, may mga sumasakit, may mga nahihirapan lumunok, pero bago mo yan i-discuss, medyo naka-curious kami doon sa background mo, Doc. Ano yung mga naka-display dyan na parang mga... Ito. Oo, parang sculptures ba yan, Doc? Actually, gawa yan nung ka-partner ko pong dito sa clinic. It is actually your larynx. Pag Okay. nakikita niyo po ito, ayan, ito po yung big version, di ba? Okay. So, makikita niyo po itong, tama kayo, larynx yung tawag dyan. Tapos ito po yung tinatawag nating Adam's apple. Yung so, matambok dito. Yes, kung tutusin ganyan yung pwesto po niyan. Kahit ba girls So, ito po. may Adam's Yes, yes, apple? yes. Okay. Yes. Sa loob po niyan, nandyan po yung vocal cords. Itong dalawang parang naka-V. Mm-mm. So, makikita niyo po yung proximity ng dalawa. Itong buong to, larynx to, ganito po ang pwesto niyan. So, minsan may mga pasyente na may nakakaibang nararamdaman sa pagsalita or sabihin na lang natin sa boses. Mm-mm.
Meron po kaming ginagawa, it's either flexible endoscopy po or video stroboscopy para mas makita natin yung paggawaan ng boses kung meron bang mga tumutubo or may mga problema ba. Ngayon, anong connection nito sa lunokan o yung sabihin natin swallowing ng tao? Pag titignan niyo po ito po yung paggawaan ng boses natin, di ba? Ganito po yung pwesto niyan. May space po yan dyan sa likuran pa. Okay. So, baga, ito, diretso po yan sa baga. Pero Okay. yung space po dito sa likod, yan, yung parang may spasyo pa Sa may batok sa may batok na natin yan, Doc. Actually, before the vertebra, before the spine. Sa likod okay. nito, spine to eh. Okay. So, ito, spine to. So, Sa loob. ito, yung space na yan, Okay. ito po ay esophagus. Okay. Okay. So, mapapansin nyo, kaya nga sinasabi namin, magkalapit po ang opening ng paggawaan ng boses. Ayan. Pag titignan nyo, magkalapit ang opening ng paggawaan ng boses at ng daanan ng pagkain. Okay. Kaya po, minsan may mga pasyente na biglang nahirapan magsalita, kadugtong nun, nasasamid din o Yes. nahihirapan lumunok. Oo. Kasi ang vocal cords, ang primary function po talaga ng vocal cords, even though it's vocal, it's not voice. The primary function of your vocal cords is to protect your airway. Oh, ang galing. Yes. So, ang galing ni Lord, diba? So, so before you swallow, bago ka palang lulunok ng pagkain, dapat sumara siya para ma-protect yung airway mo. Now, if you have problems with the function of your vocal cords dahil hindi maganda yung swallow, hindi maganda yung pagsara niya or kulang or paralyzed yung vocal cord, minsan yung ibang pasyente biglang nasasamid kasi pumapasok po yung pagkain dun sa maga. Oo. Kaya umuubo. Kaya yata pinagbabawalan tayong magsalita habang kumakain, Doc, no? Yes. Kasi may moment, hindi na nagkakaroon ng mali-maling firing sa utak natin. Hindi niya ma-mix and match. Kaya minsan nagbigla kang nasasamid, di ba? Yung pag nasamid tayo, nauubo tayo, na-expel out naman yan, Doc, eh. Yung mga, siguro yung food particles. Pero may mga pagkakataon ba na talagang nakakalusot at delikado po ba yun, Doc? Actually, tama ka. Kasi meron kasing tinatawag na normal cough reflex. Ang normal na tao na maganda ang reflex, ilalabas niya talaga. Dapat mararamdaman niya na kailangan niyang maubo yung tubig, yung pagkain. Pero may mga, unfortunately, there are some patients, mga usually neurological, degenerative, ibig sabihin, degenerative yung dala ng katandaan, nagkakaroon na ng yung sensitivity ba nung reflex para maramdaman na may pumapasok na pagkain o yung mismong cough reflex hindi na ganun kaganda, hindi niya na nauubo palabas. Pwedeng nauubo siya pero hindi enough para lumabas yung pagkain o lumabas yung tubig. Okay. So ganun din po sa yung sinasabi kong sensitivity. Minsan yung iba pumapasok na yung laway pa lang, hindi niya na maubo. Okay. So, anong nangyayari dun sa pasyente, lalo na yung mga mahal nating lolo't lola, di ba? Na-hospitalized because of pneumonia. Ang tawag po doon, aspiration pneumonia. Pag ganun po, usually, check muna namin na ENT, gagawa po kami ng swallowing test. Pag nagawa namin swallowing test, i-refer namin sila sa speech language pathologist na may specialty rin sa swallowing para maturuan sila kung paano mapalakas yung muscles. Pero pag halimbawa hindi naagapan, nag-pneumonia agad ang pasyente, pag na-admit sila, pulmonologist muna hawak sa kanila kasi kailangan po magamot ang pneumonia. Ayun po. Okay. Sa ating pagbabalik, Doc, magandang pag-usapan din natin kasi may mga pasyente, ang sinasabi naman nila, Doc, normal ba yun na parang bigla na lang nag-iba yung boses ko? O okay lang ba yun dahil umiidad sila? Of course, sa pag-puberty, Doc, alam natin yan, may mga voice changes tayo. Pero yung for a very long time in your adult life, okay naman yung boses mo, parang bigla daw nag-iba yung quality, nag-iba yung pitch, or kung ano man ang description nila, siguro maganda pag-usapan po natin sa ating pagbabalik. Alamin natin ang pangangalaga o tamang pag-iingat sa ating throat at sa mga bahagi ng katawan na nandyan sa area na yan. Kasama na po yung ating bibig, ilong, tenga na ginagamit natin sa ating pagsasalita. Ito po ang programang Lunas. Magbabalik tayo matapos lamang po ang ilang paalala.
Falcon, amoy nakaka-joyful. Balang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na tumitmantsa. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laban lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Falcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Falcon, amoy nakaka-joyful. Ang dami-dami talagang mga sakit ngayon. Kaya para malaman kung paano ito maiiwasan at malulunasan, tayo na't makinig sa ating programang Lunas. Balik tayo sa masaya, informative na talakayan dito sa programang Lunas. Kasama po natin ang isang espesyalista pagdating sa otolaryngology. Kasama na dyan yung ating throat, yung ating nose, ating bibig, ating tenga, mga ENT doctors. Pero mahaba na yung karugtong ngayon dahil ang specialization nila ay leading to surgery na rin ng mga problemang maaaring maranasan ng isang individual dyan sa mga areas na nabanggit natin. So, Doc, balikan lang natin yung ating discussion, no? Kapag puberty o yung nagiging teenager tayo, hanggang nagbibinata, nagiging dalaga, talagang nag-change naman yung ating boses. Pero bakit may mga pasyente daw na ang complain nila, Doc, parang biglang tumaas yung pitch ng boses ko o kaya parang biglang husky na yung boses ko. Hindi naman ako dati ganito magsalita. Paano yun, Doc? Is it normal? Okay.
Okay, ganito. So, let's start na lang siguro dun sa normal changes of voices. Habang tumatanda, magkaiba po kasi sa lalaki at babae. Okay? So, pag tumatanda ang babae, the time that they reach usually 60 plus to 70s patanda, mas bumababa na po boses nila. So, mapapansin niyo yung mga lola natin na dati, yung lalo na pag hindi ka singer, minsan hindi sanay yung voice mo, hindi ka sanay na nagmo-modulate ng voice. Habang tumatanda po ang mga kababaihan, karamihan po ng mga ito, nag-iiba yung quality, nagiging husky, lalo na pag naninigarilyo yan, at bumababa. Hindi naman to the point na nagiging lalaki, pero mas mababa yung pinaka-hertz nila. Okay. Ngayon, ang kalalakihan, usually, pagdating ng mga around 50s to 60s, mas bababa yan. Pero may mapapansin kayo na pang 70s pataas sa ibang lalaki, parang yung mga lolo natin, medyo mas mataas yung boses kaysa dun sa boses nila nung binata sila. So, ganun po siya. Ngayon, a while ago, you mentioned sa puberty, di ba? So, it's more on males kasi kung tutuusin, di ba? Yung changes. Usually at the age of puberty, yung ibang mga kabataan talagang lalaki, dapat talaga yung parang, ay, grabe yung boses mo, ang baba na, hindi ko na, ibang-iba na dun sa dati. Kumbaga, kung tenor siya dati, bass na siya ngayon, hindi niya na maabot. Common yan mga batang choir dati, na tenor, na lalaki, biglang mamaya hindi na nila maabot kasi, na sila, bass na sila. But, may mga lalaki na umabot na ang adult stage, hindi pa rin bumaba ang boses. So, ang tawag namin dyan is puberphonia o mutational voice. Minsan nagkakaroon sila ng insecurity. Dito po sa aming facility dito sa Makati, nagkakaroon kami ng mga ganyang patient. Nawawalan po sila ng authority, sabi nila. Usually po itong mga pasyenteng to, private. Kasi sabi nila, minsan matataas yung posisyon. Pag nagalit sila, hindi sila pinakikinggan ng mga employees nila kasi ang taas ng boses, di ba? So, may magagawa po ba tayo doon? So, dyan po pumapasok yung masculinization or voice changing. So, obviously, we wouldn't do feminization sa kanila kasi lalong tataas yung boses nila, magiging babae, di ba? So, masculinization is when papababain natin yung boses nila. Pero let's just put this in mind. Give speech therapy 3 to 6 months of training. Kung hindi talaga kaya, kasi minsan po nakakaya within 3 to 6 months. Okay. Ang difference lang po kasi sometimes if hindi nasusunod ng mga pasyente yung tinurong technique, ang bumabalik po sila dun sa boses na mataas pa rin. Oo. So, that's the reason why they opt to have the operation. Okay. And siguro I'm proud to say that we also have that operation here in the Philippines kasi the one that na medyo kilala nasa Turkey and Egypt. So layo. Yes. So we're offering that as well. Siguro, okay lang naman, kanina nabanggit nyo kasi I had the training in Ishiki in Japan. So, I'm actually here right now in Philippines, pero it's actually the first international offshoot na dito po sa Makati. Buti na lang, nandito ka, Doc. May mga kaya na palang gumawa niyan dito sa Philippines. Siguro mamaya, kahit siguro landline, para dun sa mga talagang kailangan ng help, Doc, no? Siguro landline number sa iyong clinic, mamaya maibigay natin para dun sa kailangan talaga ng consultation or baka workshop lang yung kailangan nila. Diba, Doc? Yung parang therapy, training. Therapy. Opo. Ang ino-offer naman po namin dito ay not only the surgery, meron din po kaming SLPs. So, if gusto mo na ng patient conservative, pati naman po niyang masubukan, i-guide din naman po namin talaga sila. So yun po, pwede pong mabago ang boses pag ginagawa namin yung procedures. What we do here are thyroplasty procedures po. When we it's actually, Ishiki, by the way, is a name of our mentor, the name of the mentor. Okay. Kilala po siya sa lahat sa ENT field kasi parang father of the innovation po siya Kamamatay lang niya ng 2022. So, when we do the surgeries, 1, 2, 3, and 4, gising po ang pasyente.
Oh, Kasi we talk to them. Oo. We talk to them while we change the voice. galing, The no? voice could be, yes, the voice is permanent, yet could be reversible at a certain period of time. Okay. So, ayun po yung maganda. It's so conservative na hindi natin gagalawin itong vocal cord sa loob. Hindi ginagalaw yan. Dito lang po kami gumagalaw sa labas. Galing, So, yun galing po siya. ng technology ngayon, Doc, no? So, yung mga iba, kasi minsan, hindi lang siya usapin na may sakit ka or may medical condition ka. It's about confidence, Doc, no? O baka minsan, Yes, yes. future na nila yung pinag-uusapan. Iniisip ko lang, paano kung lawyer ka nga naman at sa defense, yung boses yes. mo, weird pakinggan. Baka tawanan, Doc, no? Alam mo, Cheska, makat lang kita dyan, kasi we have, since I told you that we're the first international, we had patients, she had this condition, spasmodic dysphonia. So maganda na rin sigurong gawin ko tong platform para kahit papano yung awareness ng sakit. So I would show you the video of before and after her surgery. So nakakatuwa kasi right now she's back to work. Ito po yung boses niya, mapakikinggan niyo. Tara po. Is and I have spasmodic dysphonia. It started since about 2015. So nakita niyo po, hirap na hirap sila. Oo. So, actually po, meron dahil, may mga pasyente kami, medical student, intern, medtech, kahit anong edad biglaan na lang, minsan natakot sa recitation, pag gising hindi na bumalik yung boses. Oo. So, it could happen to anyone. It could happen to me, it could happen to you, it could happen, wag naman, di ba? Oo. Pero, ibig ko sabihin, wala siyang pinipili. So, if after the surgery po, ito po boses niya. Hello everyone, my name is Jane Boreas and I have spasmodic dysphonia. 3 years ago, I underwent thyroplasty surgery. So, narinig niyo po. Dire-diretso na, Doc. I mean, alam mong hindi very normal, pero dire-diretso Yes. na siya magsalita. And nakabalik na po siya sa work niya. Baka sabihin niyo, hindi naman yan common Actually, the reason why this facility is created in the Philippines is because, sabi ng mentor namin, we have the same way of speaking. Glottal kasi ang Hapon at ang Asiano ang Philippines, di ba? We do it by syllable, Okay. di ba? Sa Tagalog. So, when I was training in Japan, we were training in Japan, Dr. Espina and I, weekly yung mga kasong ganun. So, ano yung kasong spasmodic dysphonia, adductor spasmodic? Ito po yung bigla kayong makakarinig ng mga pasyente. Bakit bigla na lang akong hindi makakagsalita? Yung mga ganyan, napuputol. Okay. It's actually common there. Na, sabi niya, impossible na wala yan dun sa Philippines. True enough, when we were trying to increase the awareness, nagkakapasyente po talaga kami at may mga pasyente na hindi nadadiagnose ng maayos dahil hindi pa masyado aware din yung doctors. Ito po, si tatay, mapapansin nyo, meron po yung total laryngectomy namin po yan 2018 sa veterans. Okay. Mapapansin nyo may bukol siya, di ba? Yung may butas. So, kung tutuusin, dapat hindi na siya pwede magsalita. Or pwede siyang makapagsalita using alam niyo yung electrolarynx, yung nilalagay dito? Pero ang boses nun, parang boses robot. Para kaya ang problema, ganon. Tapos walang emotions. Pero pag ito, papakinggan niyo po siya, ito po siyang sasalita siya dito. Ako po si Sergio Amandio Osorio Jr. Nakatira sa Latin Block 14 Golden Shower Street. Narinig niyo po, may boses? At ang boses niya, may feelings pa rin, di ba? So, ang difference lang nito, your voice won't be the same as your voice before. Kasi like this, we have a female patient. Ang una namin pinapasubok, ito first time niya magsalita, kaya tuwang-tuwa kami noon, immediately mga 2 weeks post-op. Ang una namin pinapasubok sa kanila, 1. Para makita namin kung may boses na. Okay. So, ito po yung unang boses niya. Tutuwa kami noon. Tapos pinasabi namin, sabihin niya magandang umaga. Magandang umaga. So nakapagsalita pa rin sila, hindi nawawala. Kasi usually po, sa ibang institutions, pag nag-total laryngectomy sila, wala na talagang boses. Wala talaga. Hindi na sila makakapagsalita. Yes.
So it's either bibili na lang po yung electrolytes, which is actually ang mahal-mahal sa US, and minsan mahirap talagang hanapin. So nakakatawa na may mga nadidiscuss tayong ganito. Very important kasi hindi nga lang sa Japan, sabi ni Doc, may mga ganitong kondisyon. Naalala ko lang habang nagdidiscuss si Doc, ang Philippines, tayo ang capital na yata tayo ng BPO. So talagang puhunan natin ang pagsasalita. Ang dami din nating mga singers, 'di ba? Alam na alam ang mga Pilipino, magaling, mahilig kumanta. So puhunan po talaga natin ang ating boses. Itutuloy natin ang ating talakayan sa ating pagbabalik after lamang po ng commercial break. Kasama nyo pa rin po sa programang Luna si Dr. Shemil Quinto. Pinag-uusapan natin, nababago pala ang boses, nagagawa ng paraan kung may problema ang ating mga vocal cords o yung ating pananalita, ang ating sound o paano tayo magsalita. At kasama nyo rin po Cheska San Diego Bobadilla. Diyan lamang po kayo, marami pa tayong matututunan sa programang Lunas. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Fapcon. Galalala Fapcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Galalala Fapcon. Galalala Fapcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Kasabay ng mga hamon at pagbabago sa paglipas ng panahon, nananatiling tapat ang DZRH sa paghahatid ng serbisyo sa publiko. Mas pinalawak ang pagpapaabot ng balita at impormasyon, hindi lang sa radyo, kasama na rin ang telebisyon, live streaming at social media para ihatid ang mga kwentong makabuluhan at napapanahon saan ka man naroroon. Mula noon hanggang ngayon, mananatiling kaagapay mo ang DZRH, naninindigan sa paghatid ng katotohanan at sa paglaban sa patuloy na pagkalat ng disinformasyon at sa pagyakap sa makabagong teknolohiya at sa patuloy na pagsulat ng kasaysayan, mananatiling kasama mo ang DZRH saan ka man sa mundo. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon,
dito lang sa DZRH TV. Angel po si Angelo Palmono sa gigiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay. Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmono sa gigiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Ang dami-dami talagang mga sakit ngayon. Kaya para malaman kung paano ito maiiwasan at malulunasan, tayo na't makinig sa ating programang Lunas. Balik tayo sa huling bahagi na ng ating talakayan sa programang Lunas. Ang pinag-uusapan natin ang ating boses at ano yung mga na-encounter nating karamdaman or medical condition sa ating boses o sa ating pagsasalita. Kanina bago mag-commercial break, pinag-usapan natin mga BPO, ang dami na ganito ang trabaho. Plus si Doc may share kanina na mga teachers. Talagang saludo tayo sa mga teachers kasi iba ang grabe, yung boses nila talagang stretch na talaga yung kanilang mga, di ba Doc, yung muscles ng kanilang pagsasalita. Wala bang tinatawag na parang na-overdo mo na kakasalita mo o vlogger ka, na-overdo mo na or announcer ka sa radyo, sa TV, na-overdo mo na yung pagsasalita, Doc? Actually, alam mo yung word na ginamit mo, overdo? Kasi ang tawag dyan sa mga patients na yan, or sa inyo, kasi nasa hosting kayo, you're actually on the category of vocal overdoers. O ganun, guilty. Teachers, it's actually occupational voice users. Okay. So, BPO, teacher, announcers, reporters, mga ganyan. Iba naman po yung singing. Okay. Ang tawag sa kanila, professional elite performers. Okay. May mga doctors din po na assigned dyan. Actually, more of them are from PAT. Kasi nga po, yung academy namin are more on doctors concerned with your voices and swallowing. So, sige, simulan natin dun sa mga BPOs, announcer, etc. So, I think you would actually be able to relate with this kasi minsan tuloy-tuloy ka nagsasalita, 8 hours, walang pahinga, tuloy-tuloy, etc. Diba? Ang sinasabi ko nga, nakita nyo kanina yung itsura ng vocal cords, pakita ko na lang ulit. So, ayan, yung vocal cords. Ang liit-liit lang yan. Isipin nyo to, napakalaking nito eh. Malaking model na to eh. Ang liit lang yan. Pag meron parang gamunggo na tumubo doon, magpapaos ka. Kasi maliit siya, oo. Yes, oo, magpapaos ka, magiging hoarse, yung quality mag-iiba. Pag halimbawa medyo nagkaroon ng scar, mag-iiba. Yung halimbawa dumugo kasi sobra kang sumisigaw, mag-iiba. Ganun po siya. So doon po yung importance ng scoping natin para masilip natin yung loob. Ngayon, usually, sa mga pasyente na mga vocal overdoers, ang nangyayari po dyan, yung mga bukol na tumutubo na yan, benign lang naman po. Ibig sabihin ng benign, hindi siya cancerous. So, may mga iba po dyan, like nodules or cyst or polyp na maliliit, especially if nodule, hindi po yan operahan. So, paano makikita yon?
Pwede ba may makita ng binuka mo lang bibig? Oo. Halimbawa, pumunta ka sa doktor, binuksan yung bibig nyo. Nga ka, hindi kita yon, Doc? Oo, hindi po yun makikita ng binuka mo ng bibig mo. Kasi ang vocal cord nandito eh, di ba? So, paano may kita? Pwede ba? Possible. Possible pag meron yung parang dental mirror na tinatawag. Okay. May salamin. Doon mo makikita na yung doktor, tinignan talaga yung vocal cords mo. Pero, pag pinanganga ka lang, nilagyan ng tongue depressor, hindi po makikita ang vocal cords. Okay. Okay? So, ano pa yung way? Doon na po pumapasok yung tinatawag natin na scoping para makita. So, ngayon, halimbawa nakita at nakita natin kunyari nodule or maliit na cyst or polyp, di ba? Ang usually po na sinasabi namin dyan, inire-refer na po namin kayo sa SLP or sa speech language pathologist para kahit papaano maturuan po kayo ng proper way of voice rest and way of paggamit ng boses para hindi lahat nakadirect dito sa lalamunan. Kasi pag titignan nyo po to gagamitin ko yung boses ko ngayon, ang gamit ko galing dito. Napapansin nyo, iba yung quality? Compared dun sa ginagamit ko kanina na boses sa inyo. Pagpapadaanin ko dito, which is ang tawag natin resonant, Sa the may voice, pisngi. Sa may pisngi natin, yes, Doc. actually, when you say resonant, this is the head, the face of your head, yung shape ng palat mo and everything. So pakinggan nyo, iba yung boses. So mag-start tayo, hello. Ibang ginagamit ko ngayon. Ang boses na ginagamit ko ngayon, galing dito. Ganda. This is resonant voice. Diba? So, iba siya. When I sing, I will use my diaphragmatic voice. Diba? So, iba naman ang hatak ng boses nun. So, dun ko matuturuan yung pasyente kung paano niya gagamitin yung boses niya properly. Especially if yung patient is a pastor na salita ng salita sa maraming tao. Diba? Ang dami ko pong pasyente actually, pastor, na bigla na lang pong hindi makapag salita. Kasi napaos. So, kailangan talaga maturuan sila ng proper way of speaking. Bakit? Kasi, alimbawa, nawala na po yung boses or nawala na po yung paos, pwede pa rin bumalik. At magtuloy-tuloy at dadaan po doon tayo sa point na kailangan na siyang operahan. So, as much as possible, ayaw naman natin na na-operahan, di ba? Oo. Yung mga listeners natin, I'm sure marami tayong natutunan, marami tayong nakuhang tips, additional information galing kay Doc Sham. Doc, kung kailangan talaga nilang personally magpakita, magpa-consult because of conditions na siguro na-discuss natin ngayong episode na ito, saan kayo pwedeng puntahan? Saan pwedeng mag-message? Saan pwedeng tumawag, Doc? Okay. So, ganito po. Siguro, pwede nyo po akong ma-add. Meron po akong public FB account. Doc, as in DOC, Shami, SHAMI Clinics. So, add nyo lang po yun. Magkakahiwalay yun, Doc Shami Clinics. Pero ang sasabihin ko rin po, kung halimbawa malayo po kayo, hindi kayo taga Manila, meron din po kaming mga group of doctors na pwedeng mapuntahan na hiwa-hiwalay kami rin, na pwede rin mapuntahan pag alimbawa voice din ang concerns. Now, for sa akin, meron po akong clinic sa Veterans Memorial Medical Center. Meron po ako sa New Era General Hospital. Ito po ay dyan sa may Commonwealth. Sa De Los Santos Medical Center. Sa Emmanuel, sa Bulacan, medyo mahaba po yung nasa scope ko dahil bata pa. Pero but meron din po ako, ito kung nasaan po ako ngayon, sa Makati, dito po sa Ishiki Memorial Medical Center po. Ayun, once again, Doc, maraming salamat. Kami ay nag-enjoy at natuto ng maraming kaalaman ngayong episode na to. Doc Shamil, maraming salamat po. Salamat! Ayan, nakasama po natin. Salamat din po sa viewers. Nakasama po natin ang isang expert pagdating sa pangangalaga ng ating kalusugan, lalo ng ating throat, ng ating pagsasalita. Ginagamit kasi natin yan sa pagsasalita, sa pagkanta. Ginagamit natin hindi lang para maging healthy, kundi para ma-boost yung confidence natin at makapagtrabaho, makapag-aral, at maging productive. Ayan. Sana po marami kayong natutunan sa ating episode sa programang Lunas. Nakasama nyo rin po ngayong gabi, Cheska, San Diego, Bobadilla. Mag-iingat po kayong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Mga kalunas, tandaan, bawat karamdaman ay kayang lunasan. At para madagdagan pa ang kaalaman, manatili pa ring nakikinig dahil ang Lunas may extension na sa ilang saglit. Lunas Extension.
maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Maganda